Hi po muna sa inyong lahat mga katribo. Ang kwentong ito ay galing po kay Mama Yuri. Bali meron na po itong part 1 and 2. Medyo natagalan lang po ang pagpapadala ng kasunod. Kaya sa mga hindi pa nakapakikinig, ay ilalagay ko na lang po sa description ng link. Mayroon na po itong compilation para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig. Heto na po ang karugtong ng kanyang kwento. Magandang araw muli sa iyo, Sir Carl. Pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Humihingi po ako ng paumanhin dahil natagalan ako sa pagpapadala ng kasunod na bahagi ng aking kwento. Marami na kasing mga nangyari, lalo na nung panahon ng mahal na araw hanggang sa kasalukuyan na lingid sa kalaman ng ordinaryong tao. Hindi ko po intensyon na takutin ng inyong mga tagapakinig, pero mas maigi na kahit kaunti ay meron silang kaalaman tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran. Maging araw man o gabi ay nagpapatuloy ang labanang nagaganap. Labanan ng mabubuti at masama, kanan laban sa kaliwa, liwanag at kadiliman. Sa mga magtatanong po kung nasa ang panig ako po ay nabibilang sa mga nasa gitna. Hindi lang po ako, marami po kami. Espiritual na laban po ang aking tinutukoy. Hindi lahat ng nasa kanan ay mabubuti at hindi rin lahat ng nasa kaliwa ay masasama. Nakalulungkot lang sabihin na sa panahon ngayon ay lumalakas na ang panig ng nasa kaliwa dahil mas marami na ang nasa panig ng kanan na tumutulong sa kaliwa kapalit ng kapangyarihan. Kaya para po sa mga ordinaryong tao, ipinapayo ko po na mag-ingat at maging matalino sa pagpili ng mga grupo o samahang sasalihan. Dahil baka ang inaakala niyong patungo sa kaluwalhatian ay daang paibaba na pala ang inyong tinatahak. Heto na po ang pagpapatuloy ng aking karanasan kasama ang aking matalik na kaibigan. Ito ang unang pagkakataon na nakita at natitigan ko ng malapitan ng mga mata ni Anino. Punoong itim na nilalang kung saan ako nakipagkasundo. Ang kanyang mga mata ay parang gaya sa pusa. Kulay itim ang nasa loob. Itim na napapalibutan ng kulay pula na parang dugo. Hindi ko lubos maisip kung bakit imbis na matakot ay parang namangha patuloy ako sa aking nakikita. Para hindi po kayo malito, tawagin na lang po natin sa pangalang Anino ang itim na nilalang na iyon. Ilang sandali pa ng pagtitig sa isa't isa ay bigla itong nagsalita. Natatakot ka ba sa mga mata ko? Hindi, maiksing sagot ko. Paano kung ipakita ko sa iyo ang tunay kong anyo? Matatakot ka na kaya? Tanong pa nito sa akin. Umaling-iling lang ako. Kaya tumayo siya, Sir Carl, at unti-unting nawala na parang usok lang na tinangay ng hangin. Nang muli itong magpakita, ay napanganga ako sa kanyang itsura dahil meron siyang dalawang sungay, malalaki, paikot na yung dulo na nakaturo sa taas. May mga pangil rin siyang nakausli sa kanyang mga labi. Mga kukong mahaba, matulis at kulay itim, malalapad at itim na pakpak na parang isang malaking ibon. Mahabang buntot na matulis ang dulo na parang may sariling buhay dahil sa paggalaw nito. Yung mga braso at binti lamang niya ang masasabi ko na parang galing sa tao. Ngunit banat na banat ito sa kanyang katawan na mabalahibo din. Hindi ko na siguro dapat pang sabihin kung anong uring nilalang ang aking nasa harapan. Ang ipinagtataka ko noon ay kung bakit hindi takot ang aking nararamdaman, kundi parang na-inlove pa ako sa kanya. Love at first sight, ika nga. Parang nagayuma ako, pero alam ko sa aking sarili na hindi ako ginamitan ng kung anong orasyon.
Kasabay nun ng paglitaw ng 4 na nilalang na nasa kanyang tabi na nakaitim na roba. Nakatakip ang ulo at hindi ko maaninag ang kanilang mukha, maging ang mga kamay. Nagsipagluhod lang ang mga ito at tinawag si Anino na mahal na prinsipe. Kumampas lang si Anino ng kanyang kamay at nagsipagtayuan na ang mga iyon at tumabi sa kanya, nakaharap sa akin. Kahit hindi ko makita ang kanilang mga mukha, alam kong nakatitig sila sa akin. Pinilit kong gamitin ang aking third eye para sana makita sila. Ngunit itim na usok lamang ang aking nakikita sa kanilang 4. Habang kay Anino naman ay wala akong makita na kahit na anong kulay. Nawala siyang bigla at sa kanyang muling paglitaw ay naroon na siya mismo sa harapan ko. Halos magkadikit na nga ang aming mga mukha. Sabihin mo lang kung natatakot ka sa itsura ko ngayon at magpapalit ako ng anyo. Ngumiti lang ako at hinawakan ng kanyang pisngi sa kasinabing, hindi na kailangan. Mas gusto ko ang anyo mo ngayon kaysa nung isa ka lang, Anino. Hindi ko na napigilan ng aking sarili. Inilapit ko ang aking labis sa kanya. Iyon ang una kong halik, Sir Carl. At masasabi kong may kakaibang tamis ang unang halik na iyon, na habang sumasagi nga sa aking isipan ngayon, ay kinikilig pa rin ako. Hinawakan niya ang aking mga kamay at tumarap kaming dalawa sa 4 na nilalang at bigla uli silang lumuhod. Yumuko, sabay nagsalita ng, simula ngayon, kayong 4 ay walang gagawin kundi bantayan ang magiging ina ng aking mga anak. Ang nasa harapan ninyo ay ang magiging prinsesa ng itatayo kong kaharian. Walang kahit na sino ang makalalapit at gagawa ng masama sa kanya. Naiintindihan nyo? Sabi niya at sabay-sabay na sumagot ang 4 nilalang. Masusunod po, kamahalan. Kahit buhay namin ay ialay namin para sa kaligtasan ng mahal na prinsesa. Parang iisa lamang ang kanilang iniisip dahil magkapareha sa mga binitawan nilang mga salita. Prinsesa? Ako? Sabi ko sa kanya. Napangiti lang siya at tumango na nakatitig sa akin. Isa akong prinsipe at simula sa oras na to, ikaw ang nag-iisang prinsesa ko. Kaya walang makapananakit sa iyo kahit na ano o sino man. Si Rika, yung best friend ko, paano ko siya maliligtas? Naluluha ko pang sambit sa kanya. Tinignan niya yung 4 na nasa harapan namin at sinabihan na, alam niyo na kung anong gagawin. Yumuko naman ang mga ito at sabay-sabing, masusunod po ang inyong nais. At bigla silang naglaho na parang usok sa aming harapan, Sir Carl. Halika na, mahal, may pupuntahan tayo. Sabi niya sa akin. Lumingon naman ako sa best friend kong nasa higaan na walang malay. Huwag ka na mag-alala pa. Tiyak kong makakaligtas siya. Habang nakangiti at tumitig sa akin, ngumiti din ako at humawak sa kanyang mga kamay. At bigla ang nandilim ang paligid, Sir Carl. Napakadilim. Tanging siya lamang at ako ang nakikita. Pero may mga naririnig ako mga panaghoy. May lalaki, babae, bata at matanda. Mga humihingi ng saklolo at tawad. Parang ang bigat ng kalooban ko sa kadiliman na pinuntahan namin. Nasaan ba tayo? Sino yung mga yun? Bakit sila ganun magsalita? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Tahimik lamang siyang nakahawak sa kamay ko. Para kaming lumilipad, Sir Carl, dahil nakabuka ang kanyang mga pakpak. Pero hindi ko naman nakikitang pumapagaspas. Wala din kaming inaapakan na sahig. Kaya mas maigi sigurong sabihin na lumulutang kami. Nahinto na kami sa paglutang at parang may naramdaman akong matigas na bagay. Nakatayo na kami nang sinabi niyang gamitin ko ang aking kakayahan. Yung third eye ko, Sir Carl, ang tinutukoy niya.
kaya pumikit ako at nag-concentrate. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang iba't ibang mga nilalang. May mga tao, lalaki at babae, bata at matanda. Meron din mga sanggol na umiiyak. May mga kapre, tikbalang, iba't ibang uri ng mga maligno. Lahat sila'y nagmamakaawa, humihingi ng tawad at tulong na nakatingala sa nag-iisang liwanag na nasa taas. Nakasisilaw yung liwanag na parang pilit nilang inaabot. Ngunit hindi nila magawa dahil wala silang makapitan. At para bang napakalayo din ng liwanag na iyon. Sumagis sa isipan ko na may inaapakan na nga pala kami, pero bakit hindi nila iyon nakikita? Nang tumingin ako sa baba, ay nakalutang yung tinatapakan namin. Kaya pala hindi nila kami maabot o maakyat sa pwestong kinaroroonan. Anong lugar to? Sabi ko, parang may napakalungkot at bigat sa pakiramdam. Nasa purgatorio tayo. Tinatawag din nila itong limbo. Dito ang bagsakan ng mga kaluluwang wala pa sa oras. Dito rin napupunta yung mga kaluluwang ayaw pang tumawid sa kabila. Gusto pang makihalubilo sa mga tao. At kasalanan iyon kung may tuturing. Paliwanag pa nito sa akin. Yung mga sanggol na umiiyak, di ba dapat nasa taas na? Pinili nila na maging tiyanak para magiganti. Ngunit nagising sila sa katotohanan na mali ang kanilang nagawang desisyon at nagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Kaya nandito sila para pagbayaran ng kanilang mga kasalanan. Yung mga tao na yan, yung iba dyan, namatay sa aksidente. O kaya pumanaw na at ayaw din tumawid at nakikihalubilo din sa mga mahal nila sa buhay. Dahil hindi nila matanggap na wala na sila. O kaya ayaw nilang iwanan ng material na bagay na nagbigay sa kanila ng kasiyahan noong sila ay nabubuhay pa. Ang mga maligno na yan at ibang nilalang ng kadiliman, yang mga nakikita mo, minsan din silang naging tao. Sinaktan, tinalikuran ng lipunan at piniling maging masama sa tulong ng mga alagad ng kadiliman. Ngunit nagsisisi sila at hindi nilugmok sa kasamaan ng kanilang sarili. Kaya sila nandito. Ang huling itinuro niya sa akin ay ang grupo ng mga tahimik na nilalang. Hindi sila sumisigaw ng tulong o kahit na ano pang ingay. Basta tahimik lamang sila na nakatingin sa taas. Iyan ang mga gabay na pumanaw o nasawi na. Namatay sa labanan. Yung iba dyan ay mga espiritu na nagadyong anting-anting na nawalan na ng kapangyarihan. Walang masamang gabay. Maging anting-anting, nakadepende iyon sa kung anong uri ng nilalang ang nakakuha at gagamit sa kanila. Dagdag niya pa, hindi lahat ng nasa purgatorio ay mga kaluluwa ng tao. Dahil kahit kami ay hindi rin lahat na masama. Parang nararamdaman ko ang lungkot sa mga huli niyang sinabi, Sir Carl. Parang mali yung mga nalaman ko tungkol sa purgatorio. Ang sa pagkakaalam ko kasi, para lamang iyon sa mga kaluluwa ng tao na humihingi ng kapatawaran. Meron ba kayong gabay? Nasabi ko bigla sa kanya na napatitig sa akin ng seryoso. Bakit mo pa kakailanganin ng gabay, mahal ko? Yung 4 na tagasilbi ko ay nagtataglay ng kapangyarihan na mas malakas pa sa kahit na sinong gabay. At huwag mo din kalilimutan na kahit wala ako sa tabi mo, ay isang tawag mo lang sa pangalan ko, ay agad akong tatalima, aking mahal. Sabay halik sa aking kamay. Pwede kong sabihin ang pangalan niya, Sir Carl, ngunit hindi ako mangangako na walang masamang mangyayari sa taong tatawag ng kanyang pangalan. Pwede ko rin yun banggitin sa iyo, Sir Carl, pero hindi ko rin mapapangako ang inyong kaligtasan. Dahil kapag tinawag ang kanyang pangalan, ay ang 4 na tagasilbi muna ang lalabas bago siya, na kung sino mang tampalasan na magtatangkang banggitin ang pangalan niya ay kanilang pagsisisihan. Dahil sila
ay parurusahan ng todo. Hindi siya si Lucifer dahil magpinsan sila, ngunit magkaparehas lang halos ng kapangyarihan. Magkaiba lang sila ng tungkulin. Ang huling pinuntahan namin, Sir Carl, ay yung kaisa-isang lugar na kung saan lahat ng uri ng masamang nilang ay nandoon. Pinahihirapan depende sa kasalanan ng kanilang nagawa nang sila ay nabubuhay pa. Maniwala man kayo sa hindi, may mga tao rin akong nakita doon nang sabi ay mga alagad daw ng simbahan. Yung sinabi ko kanina, Sir Carl, na hindi lahat ng mabuti ay totoong mabuti dahil ang iba sa kanila ay mayroong maitim na budhi at hindi lang lalaki ang nandoon kundi pati mga babae, mga alagad ng simbahan, pinarurusahan. Nakatatakot ang lugar na iyon, Sir Carl. Lahat ng klase ng panaghoy ay doon ko lamang narinig. May mga nagsisisi, humihingi ng tulong at binabanggit ang pangalan ng nasa taas. Ang buong paligid ay lumiliyab, dagat-dagatang apoy na kahit saan mang sulok ay iyon lamang ang iyong makikita. Sa pinakagitna ay makikita mo ang isang upuan na nakapwesto. Gawa ito sa iba't ibang parte ng buto na may mga gumagapang na mga nilalang na mayroong sungay. Mayroon itong buntot ngunit walang pakpak. Walang nakaupo doon. Iyon lamang ang napansin ko. Kaninong upuan yan? Sabi ko pa at agad niya namang sinagot. Sa ngayon ay wala pang nakaupo dyan. Pero ang sabi ng ama kay Lucifer daw yan. Kay Lucifer ang pwesto na iyan. At sa tamang panahon ay siya lang ang pwedeng umupo at mamuno diyan. Sabi pa niya nang bigla kong naalala ang aking matalik na kaibigan. Si Rika, kumusta na kaya siya? Nakiusap akong nais ko nang bumalik. Alam kong nalungkot siya dahil nakita ko yun sa mga mata niya, Sir Carl. Nagpapasalamat ako at pumayag rin siya. Sa biglang pagkurap ng mga mata ko ay nasa kwarto na ulit kami. Nakita ko naman yung apat na tagasilbi. May hawak-hawak na iba't ibang parte ng katawan ng tao. Yung isa, may hawak na 2 putol na braso. Yung dalawa naman, may hawak na tag-iisang putol ng binti. At yung pang-apat ay may hawak na putol na ulo. Iyon ang ulo ng taong bumarang sa matalik kong kaibigan. Ligtas na nga siya dahil nakita kong payapa na ang mukha niya. Mahimbing din siyang natutulog. Hanggang dito na lamang muna, Sir Carl. At sa susunod ay ibabahagi ko naman ang mga pagbabagong nangyari sa aking katawan, maging sa aking buhay. Bilang isang mortal na nakipagkasundo sa demonyo at naging kabiyak pa nito. Ipapakita ko din sa iyo, Sir Carl, ang itsura ko noon na malapit ng mag 40 years old. Sa iyo ko lamang pwede ipakita, Sir Carl. Pero bahala na kayo kung paano nyo i-describe sa mga listeners. Mga katribo, i-describe ko lang po ang itsura ni Ma'am. 40 years old na siya. Pero kung titignan mo parang 22 to 25 years old. Heto pa po ang kadugtong ng padalang email ni Ma'am Yuri. Magandang araw sa iyo, Sir Carl. Yung tungkol sa mga kapangyarihan na naitanong ninyo sa akin, ang ilan sa mga naibahagi ng aking kabiyak na prinsipe. Sa aking pagkakatanda, hindi rin ako nagkakasakit pero hindi ko masasabing immortal ako dahil hindi ko pa naman nasusubukang magpakamatay o kaya'y mabaril. Kahit maaksidente ay hindi ko pa nararanasan. Marami na rin ako nakaharap na iba't ibang uri ng nilalang pero lahat sila ay hindi nagtatagumpay. Marahil dahil na rin sa mga tagasilbi na siyang nakabantay palagi sa akin. Hindi ko sila kayang utusan pero dahil sa mahigpit na bilin sa kanila ay hindi sila umaalis sa tabi ko. Siya nga pala, Sir Carl, baka meron kayong katanungan doon sa ipinadala kong bahagi ng aking karanasan.
Huwag na huwag kayong magdadalawang isip na sa akin ay magtanong. Kung nagtataka kayo bakit nabarang ang best friend ko, ay sa kadahilanang ang kanyang magulang ay tagapamahala ng taniman ng gulay. Magaganda ang kalidad ng gulay nila kapag inani na ito. Hindi rin sila madamot, kaya kapag may humihingi ay nagbibigay agad sila. Sa kabilang taniman naman ay namamahala yung lalaki mambabarang at naiinggit ito sa mga magulang niya, kaya siya napagbuntungan ng galit nito. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Sir Carl. Maraming salamat po. Gumagalang, Yuri.